Hindi pa rin tapos sa mga patama ang ilang kongresista at senador kaugnay sa usapin ng charter change. Sa Senado, muling kinwestiyon ang Chacha. Bumuelta naman ang mga taga-kamara sa tangkang pagbusal daw sa kanila ng Senado. Narito ang aking report. Wala namang bullying na nangyayari. Yan ang buwelta ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na hindi na raw dapat mawala ng pag-asa. Hindi rin daw masama mangarap na mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish na yan ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Ang Resolution House Bill No. 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng ating konstitusyon. Git ng isa pang kongresista, hindi sila pwedeng manahimik, lalo na kung ang inaatake ay si House Speaker Martin Romualdez. Siya pa ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. We will stick to healthy and democratic debate as instructed by the President. Dapat na raw itigil ng Senado ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa umunoy bayaran ng pirma sa People's Initiative na ang tinutumbok ay si Romualdez. Dagdag pa ng mga mambabatas, walang problema sa kanilang economic charter change, alinsunod sa gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanong naman ng ilang senador sa pagdinig ng resolusyon, kailangan pa nga ba ng Chacha para lang sabihing bukas ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan? Would amending the public utilities provision in our Constitution open the economy or open a can of worms? Pangamba ni Senator Grace po, baka naman sa kagustuhan nating buksan sa mga banyagang ekonomiya ay magulat na lang tayo na sila na ang may kontrol sa mahalagang serbisyo sa ating bansa, gaya ng telecommunications at transportasyon. Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? Present din sa pagdinig ng Senado kanina si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Tingin niya, mukhang may kakulangan sa pag-intindi ang ilang opisyal ng gobyerno tungkol sa foreign ownership. Matagal naman na raw pinapayagan ang 100% foreign ownership ng generation ng kuryente. Hindi rin daw kailangan na buksan para sa 100% foreign ownership ang mga lupain ng Pilipinas, lalo't hindi raw interesado dito ang foreign investors. Iginiit din ni dating Senior Associate Justice Carpio na hindi saligang batas ang dahilan kaya mababa ang ating foreign direct investments. Ilan daw sa mga problemang dapat nating tutukan ay ang napakataas na presyo ng kuryente kaya nawawalan daw ng gana ang mga negosyante. Kasama pa dyan ang mahigpit na regulasyon at napakaraming permit na dapat kunin ng mga foreign businesses. Isa pa raw problema ang pangit nating infrastruktura sa bansa. Our infrastructure is behind our neighbors. Our airports, seaports, land transportation, sea transportation. We have to address the real causes. The real cause is not the Constitution. Nobody cares. Magpapatuloy sa mga susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa RBH 6. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.